State of the Nation. Hindi hinagip ng bagyong Krising ang Palawan pero habagat na pinaigting ng bagyo ang namerwisyo sa lalawigan. Sa Puerto Princesa City, mistulang ilog na ang mga kalsada. Nirescue naman ang ilang residente sa bayan ng El Nido dahil sa taas ng tubig. Sa huling tala ng CDRRMO, mahigit 100 pamilya na ang inilikas sa iba't ibang barangay. Sa Maguindanao del Norte, stranded sa laot ng Moro Gulf ang ilang social workers. Ayon sa grupo, malapit na sila sa pampang nang masira ang motor at naputol ang katig ng kanilang bangka. Nasagipagad sila ng ilang residente. Mula sa mga taniman hanggang sa mga kalsada, kita ang lawak ng pagbaha sa Hinigaran Isabela Road sa Negros Occidental. Pahirapan ang pagdaan ng ilang motorista dahil sa mataas na baha. Pinerwisyo rin ng matinding baha ang mga motorista sa bayan ng Kalintaan, Occidental Mindoro. Bago ngayong gabi, walang pasok sa ilang bahagi ng bansa ngayong Sabado, July 19, dahil sa epekto ng bagyong Krising at pinaigting na habagat. Sinuspindi na ang Saturday classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Laguna, gayon din sa buong Baguio City. Ilan pang class suspension bukas dahil sa bagyong Krising ang inanunsyo. Sa Tuguegarao City, suspendido ang face-to-face classes bukas sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Kabilang dyan ang mga nasa law school, med school at graduate studies. Sa norte ang puntirya ng bagyong Krising. Pero ang nasa pool ng pinalakas nitong habagat, umabot sa bahagi ng Visayas at Mindanao. May report si Bernadette Reyes. Alas 6 pala ng umaga, binulabog ng pag-apaw ng ilog ang ilang residente sa barangay Montilla, Puruklangka, sa bayan ng Moises Padilla sa Negros Occidental. Ayon kay News Cooper Sheila May Dalumpines, maraming hayop ang inanod at nasira ang mga pananim. Halos lamunin na ng tubig ang mga bahay malapit sa Ilog Hilabangan River sa Cabancalan City matapos umapaw. Nagsagawa na ng rescue operation ng LGU sa apektadong mga residente. Nakaalerto naman ang mga residente na nakatira malapit sa Bago River sa Bago City dahil sa patuloy na pag-ulan. Sa Barangay 5, bayan ng Isabela, hindi na makadaan ang mga maliliit na sasakyan kaya kinailangan mag-truck ng mga residente dahil sa taas ng baha. Lubog din sa baha ang bahaging ito malapit sa tulay sa Barangay San Vicente sa bayan ng Binalbagan. Ayon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 8 LGU ang apektado ng baha. Talara gid sa gihapon ang moderate to heavy rains man. Kag actually ang forecast man ni Pag-asa sa aton is until this day, July 18, maka-experience gid kita sa gihapon sang 100 to 200 millimeters of accumulated rains hasta pagid buwas. Isa-isa namang iniligtas ang 3 minor de edad na natrap sa gitna ng rumaragasang ilog sa Negros Oriental. Nakatira raw ang 3 sa kubo sa isang isla sa gitna ng 2 ilog at hindi nakauwi dahil sa baha. Halos kulay puti ang bahang rumagasa sa mga bahay sa Barangay Pardo, Cebu City. Ayon sa uploader na si Junti, nalubog ang ilan nilang appliances. Hinala raw nila galing ito sa quarry site malapit sa kanilang komunidad. Sa Barangay Mabolo, abot hanggang dibdib ang baha. Kinailangan gumamit ng lubid ang mga rescuers sa pagsagip sa mga residente. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, bumigay ang suspension bridge na ito sa Patnongon, Antique. Ang mga residente lumusong sa rumaragasang baha nang tangkain nilang ayusin ang nasirang tulay. Sa Kalibo, Aklan, iniligtas ng isang lalaki ang isang asong natrap sa Aklan River. Ayon sa mga residente, may iba pang hayop na nailigtas ng lalaki sa ilog, gaya ng mga baka at kalabaw. Sa ibang bahagi ng Zamboanga City, nagkasira-sira ang mga bahay dahil sa malalakas na alon. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 200 pamilya ang lumikas dahil sa insidente. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsimula ng ilikas ang ilang residente sa Cagayan dahil sa hagupit ng bagyong Krising bago pa ito mag-landfall.
May mga binahang kalsada at may inanod pang sasakyan dahil sa umapaw na ilog. May live report si James Agustin. James. Ataw maghapong naging masungit ang panahon sa buong lalawigan nitong Cagayan. Tumagilid bago tuluyang inanod ng baha ang jeep na yan sa Peña Blanca sa Cagayan. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, sinubukan tumawid ng jeep sa ilog pero nabalahaw. Mabutit wala itong sakay. Isang ipo-ipo naman ang nabuo sa Apari, Cagayan. Walang sugatan o nasirang bahay sa ipo-ipong tumagal ng ilang minuto. Sa Santa Teresita, halos zero visibility sa ilang kalsada. Malakas din ang ulan sa bayan ng Gataran at Calayan. Sa Igig hanggang Gator ang baha sa ilang kalsada. Malakas na hampas ng alon ang naranasan sa bayan ng Gonzaga. Kaya ang ilan nakatira sa tabing dagat sa Barangay Bawa, pinalikas na. Inaalalamin namin yung bahay namin, sir. Pero lilikas po kayo? Okay, sir. Ang nanay niyang senior citizen na una ng lumikas dahil sa pangambang abuti ng malakas na alon. Malakas sa alon sa dagat, sir. Lumalaki na ngayon. Kaya pimunta kami dito. Ang ilan hindi pa rin lumikas, pero handa naman daw sila anumang oras. Pag magiging worse na siguro o kaya makita namin na hindi na maganda yung panahon, that's the time na lilikas na kami, sir. Si Honrado na mumroblema sa pagkain dahil 2 araw nang di makapangisda. Mahirap. Dito kami nakasalalay sa pagkain namin. Sa bayan ng Santa Ana, nagsimula ng umapaw ang tubig sa ilang bahagi ng paaralang ito. 8 flood-prone barangay sa Santa Ana ang binabantayan, kaya inihanda na ang ilang rescue equipment. Samantala, pabugso-bugso yung pag-ulan at malakas yung hangin na naranasan dito sa bayan ng Santa Ana, Cagayan ngayong gabi. Umabot na po sa 13 pamilya yung kinailangang ilikas. Yan muna yung latest mula dito sa lalawigan ng Cagayan. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat at ingat, James Agustin. Dahil pinalakas ng bagyong Krising ang habagat, inulan at binahari ng Mimaropa Region na wala sa track ng bagyo. Nagmarka naman sa iba't ibang lugar sa norte ang hagupit ng bagyo. May report si JP Soriano. Sinuong ng motorsiklong ito ang rumaragasang tubig sa Barangay Poblacion West, Umingan, Pangasinan. Pero tinangay sila ng agos. Sinubukan pa silang habulin ng isang residente. Pinagtulungan na ng mga rescuer at residente ang pagsagip sa rider at kanyang angkas. Ang flash flood na nanalasa sa 4 na iba pang barangay ay bunsod ng hindi na isarang gate ng irrigation canal at atrasadong pagbubukas ng Manila River Irrigation System. So lahat po ng buhos or flow ng tubig po natin ay going dito sa masilsil na irrigation canals, and nabanggit din po kanina na yung track po niya or yung flow niya po is going po dito sa poblasyon. Bumaba na ang tubig sa kalsada ngayong araw sa maraming binahang bahay. Naglilimas ng tubig ang mga residente. Si Aling Belen, wala raw na isalbang gamit. Nalubog din ang kanilang kotse at mga motorsiklo ng mga pamangkin. Nalunod din ang kanilang mga tuta. Nandiyan na yung tubig, wala na, bigla-bigla na lang. Wala ka namang magawa naman kasi nandiyan na. Sa Lawag, Ilocos Norte, malakas ang buhos ng ulan mula hapon. Malalaki na rin ang mga alon sa dagat. Bawal pumalaot kaya ang ilang mangingisda sa ilog muna manghuhuli. Minsan, pang-ulam lang mahuli namin. Pag makabenta kami naman, higit 100 lang. Meron ding namimingwit ng pugaw na lumalapit na sa Pampang. Tuloy rin ang hanap buhay ng ilang magsasaka. Malaking bagay raw sa pagtatanim ng palay ang ulan. Malayo sa sitwasyon sa Tamawini, Isabela, kung saan lubog sa tubig ang ilang maisan at palayan. Makapal na hamog naman ang bumalot sa La Trinidad, Benguer. Umulan din sa Baguio City. Sa gitna ng masamang panahon, isang pick-up ang nahulog sa bangin. Sugatan ang 23 taong gulang na driver na ayon sa Baguio Police ay nawala ng kontrol sa sasakyan. Hindi man direktang apektado ng bagyong Krising, inulan din ang maraming lugar sa Mimaropa. Sa San Jose Occidental, Mindoro, umabot hanggang hita ang tubig. Gumamit na ng lubid ang rescuers sa bayan ng Kalintaan sa lakas ng ragasa ng baha. May mga paaralan ding pinasok ng tubig. Sa Palawan, bumaha rin sa Puerto Princesa City. Gayon din sa El Nido. Isinakay na sa bangka ang mga residente ng isang barangay na natrap sa baha.
May nalubog ding basketball court at kalsada sa Roxas, Palawan. Nagmistulang fish pond na ang mga palayan sa bayan ng Taytay. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa Mimaropa ay bunsod ng habagat na hinahatak at pinalalakas ng bagyong Krising. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naaliw ang mga netizens sa isang bata na nag-rant habang nagpa-practice magsulat ng kanyang pangalan. Bakit daw kasi mahaba ang name niya? Usuan na yan sa report ni Ian Cruz. Ito ang bonding ni Baby Boomy with her daddy. You want to know the story of your name? Nang biglang, bakit haba nga ito? Sige. Naiyak na lang ang 4-year-old na si Boomy dahil sa name niyang mahaba, Victoria Meriel M. Dano. Nagpa-practice nga raw silang magsulat pero iba ata ang natutuhan ni Baby. Ang pangalan niyang tila nakakapagod isulat. Yung pahinga. Sige, dito na ulit. Katatapos lang ng kanyang nursery school. So, ang advice ng advisor is ang teacher na practice more kasi kumbaga sa ibang aspect okay na siya eh. Doon lang sa pagsusulat talaga. So, sabi namin, magki-kinder ka na next this coming school year. Learn to write, mag-practice ka. Kaya mahaba kasi daddy keep it so long. Sorry na. Dapat isulat. Napagalitan pa nga si Daddy na todo explain. Victoria came from Victor, my name, and you're Victoria. And Mariel came from Mommy, Mommy Mariel. Your name is both Mommy and Daddy's name. Ang assignment, kailangang mapuno ang kanyang papel. At dahil matyaga sina Mommy at Daddy, very good na si Boomy. Ngayon, okay, malaki naman yung improvement niya. So, kasi practice yan everyday. Kahit pagsulatin mo siya mag-isa, kaya niya na. Kahit sa school daw, kumpleto na ang isinusulat niyang name sa workbooks. Like that? Yes, go. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hey guys. Nothing beats a Jeju holiday. Jeju Island in South Korea kasama si Ruru Madrid. Isa si Ruru sa inimbitahan bilang camper sa isang content trip ng isang brand. Kasama rin sa trip si Sparkle star Jeff Moses. Dinaluhan din ito ng ilang celebrities at influencers all over Southeast Asia. Hello Seoul! Nasa South Korea din ang Isagel. Ibinahagi din ng Miguel Tan Felix at Isabel Ortega ang kanilang snaps featuring the streets of Seoul. Pati na ang food na pinagsaluhan nila ni Isabel. Caption pa ni Miguel, kung anyong sayo, yun din ang akin. Ba't parang may pinapa-shubasta? Tila kasi may bidding sa mga araw ni Shuvi Etrata na pinag-aagawa ng mga TV shows tulad ng Unang Hirit, Pinasarap at It's Showtime. Maliban pa yan sa Encantadia Chronicles Sangre kung saan gumaganap siya bilang si Veshdita. At soon mapapanood ang kanyang buhay sa Kapuso Drama Anthology na magpakailanman. Plus, bibida pa sa isang serye kasama si Kapuso Primetime King, Dingdong Dantes. Hectic man ang schedule at very in-demand lately, nabisita na niya ang family sa Cebu. Kasama pa ang kanyang TDH suitor na si Anthony Constantino. I was with Anthony po sa Bantayan kasi naligaw din siya sa buong pamilya doon. So, walang katapusang paniligaw to. Magsisi siya. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ingat po ngayong maulan mga kapuso. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.